Matapos na maglakbay sina Killua at Gon sa gubat kasama si Kite, bumalik na sila sa syudad. Balak nilang manood sa Heaven's Arena dahil may gaganapin na Battle Olympia. Habang papunta si Leorio sa Heaven's Arena, biglang may umatake sa kanya na mga naka-black robe at hinulog si Leorio sa kanal. Bago magsimula ang Battle Olympia, nag-speech muna si Netero at pagkatapos, may commercial muna kaya balak muna ni Gon at Killua na puntahan si Netero para kamustahin. Pumunta sa Heaven's Arena ang mga naka-black robe at gumalaw na ang mga ito. Habang nagwa-warm up ang mga competitors sa Battle Olympia, pinuntahan sila ng isang naka-black robe. Maya-maya, magsisimula na ang laban at ang unang laban ay si Zoshi laban kay Kandiru. Pinuntahan ng naka-black robe si Kandiru at binugbog ng mga ito ang mga contestants pati na ang mga nasa surveillance room. Kinontrol ng isa ang lahat ng mga CCTVs sa bawat floor ng Heaven's Arena. Biglang may naramdaman si Netero na mayroong papalapit sa kanila. Hindi si Kandiru ang lumabas sa stage na kalaban ni Zoshi dahil binugbog nito si Kandiru at hindi na makapanood ang lahat ng tao sa mundo ng Battle Olympia dahil kinontrol na ng mga kalaban ang control room. Sinara na rin ng mga kalaban ang buong arena at walang kahit sino ang makakalabas. Biglang may pumasok na naka-black robe sa silid ni Netero at sinaksak nito ang sarili niya para mahuli si Netero at masil ang nen nito. Balak sana ni Gon na tulungan si Netero ngunit sabi ni Netero na huwag hawakan ang naggapos sa kanya dahil ito ay ang on at ang babae ay sinakripisyo ang buhay nito para lamang masil si Netero. Tanong ng dalawa kay Netero kung bakit hindi niya nadepensahan ang babae at bakit hindi nagamit ni Netero ang nen, sagot ni Netero sa dalawa na kapag gumamit ang isang tao ng on, hindi ito masesense gamit ang nen. Hindi alam ni Gon ang tungkol sa on at sagot ni Netero na ito ay ang isang aura na iba sa nen at ito ay nagagamit mula sa galit. Akala ni Netero na natalo na niya dati ang gumagamit nito at biglang nagpakita na ang leader ng mga kalaban. Nabugbog ng kalaban si Zoshi at dumogo lamang ng kaunti ang kalaban sa martial arts ni Zoshi. Pinakita ng kalaban sa mga tao ang nangyari kay Netero at nakita naman ni Gon ang nangyari kay Zoshi. Nagalit si Gon at pinatalsik ng leader si Gon at Killua papalabas sa Heaven's Arena ngunit nagtagumpay rin naman silang nakabalik at nasa ibang floor na sila. Nasa labas na ng Heaven's Arena ang mga sundalo ng gobyerno para tumulong. Tumawag ang leader sa Hunter Association Office at nagpakilala bilang miyembro ng Shadow. Ang Shadow ay ang isang organisasyon na hunter rin ngunit sila ang gumagawa ng mga misyon na hindi kayang ilabas ng Hunter Association sa publiko. Dahil masyadong mga bayulente ang mga Shadow, tinalo ni Netero ang lahat ng miyembro at sinil nila ang mga records ng Shadow pati na ang kanilang existence sa mundo. Binantaan ng leader ang mga ito na papatayin nila si Netero pati na ang mga tao sa Heaven's Arena kung hindi nila ibibigay sa Shadow ang Black Recorder na tinatago ng association. Hinarangan ng mga kalaban si Gon at Killua sa pag-akyat sa floors. Dinala ng kalaban ang isa sa miyembro ng Hunter Association at nakita ng lalaki na ang nagsil kay Netero ay isa sa nasa kanan camp at siya ang kaapu-apuhan ng isa sa miyembro ng Shadow. Akala ni Netero na tinigil na nila ang pagpapadala sa camp ngunit sabi ng matandang lalaki na siya ang nagutos. Sabi pa ng leader na hindi lang iyon, ang Shadow ay nakakatanggap ng lihim na mission sa bawat bansa at ang lahat ng ebidensya ay nakatago sa Black Recorder at gusto ni Jed na ipakita ito sa publiko. Pinatay na ni Jed ang isang lalaki at natalo na ni Gon at Killua ang mga kalaban nila. Nakita ng dalawa ang storage room ng mga weapons kaya kumuha si Gon ng armas. Nakikita ng kalaban na papunta sa control room si Gon at Killua pati na si Kurapika. Naglagay ang kalaban ng poison gas sa tatlo pati na kinontrol nila ang mga competitors sa Battle Olympia para kalabanan ang tatlo. Kinausap ni Biscuit ang kalaban at alam niyang miyembro ito ng Shadow. Ang alam niya na nasa isang camp sila malapit sa kabundukan. Sagot ng lalaki na tama si Biscuit at namuhay sila ng payapa ngunit ang bansang Garcia ay hindi gusto na naruroon sila. Nagplano ang mga ito ng kudeta at ginamit ng mga ito ang mga hunters para mapunta sila sa isang camp. Marami sa mga kakampi nila na puwersahang pinagtrabaho at ang resulta ay nawalan ang mga ito ng buhay. Maghihiganti sila sa mga hunters gamit ang kapangyarihan ng on. Balak na umatake ng mga sundalo mula sa taas ngunit alam ito ng leader at may barrier. Dahil dito, nilabas ng leader ang The Grudge of 100 Demons,
Preksyosa at dinurog nito ang mga eroplano. Nagulat si Netero dahil akala niya isa lamang incarnation ang leader ng kilalang niyang gumagamit ng on ngunit nag-iba lamang ito ng anyo at ang leader ay si Jed. Lumabas ang isang kalaban sa Heaven's Arena at pinagbubugbog niya ang mga sundalo na nasa labas. Nababoringan ang lalaki dahil madali lamang niyang natalo ang mga sundalo at pumasok na ulit siya sa arena. Gustong makita ni Gaki kung anong ginagawa na ni Gon at Killua kaya pinakita ni Shura ito kay Gaki. Nang makita ni Gaki kung paano lumaban si Gon at Killua, naengganyo ito at sinabi nito kay Shura na siya na ang bahala sa dalawa. Binuksan ni Shura ang elevator malapit kina Killua at Gon. Kahit na alam ng dalawa na isa itong trap, pumasok pa rin ang dalawa sa elevator. Natalo na ni Kurapika ang mga kalaban at nagpatuloy. Pagkababa ni Gon, nakita nila si Gaki at nagsimula na ang laban. Nakapunta na rin si Kurapika sa control room. Nagtulungan ang dalawa at nabato ni Gaki si Gon sa may elevator. Hinabol ni Gaki ito habang nahuhulog at naglaban ang dalawa. Habang nakikipaglaban si Gon kay Gaki, pinag-aralan ni Killua kung anong uri ng Nen user si Gaki ngunit kaya ni Gaki na maging kahit na anong uri. Tutulong na lamang siya kay Gon at may naisip. Inaakala ni Kurapika na isang manipulator si Shura ngunit biglang naglabas ito ng clone ni Kurapika at habang kinakalaban ni Kurapika ang clone, nararamdaman niyang enhancer si Shura at hindi manipulator. Sagot ni Shura na huwag ikumpara ang On sa Nen dahil sa mundo ng On, walang kahit anong uri at kaya nilang gawin ang kahit ano. Nakarating na si Leorio sa Heaven's Arena at bigla siyang kinuha ni Hisoka at balak na dalhin si Leorio sa laban. Natatalo ni Gaki si Gon at balak nang tapusin ngunit pinaangat ni Killua ang elevator. Nagpatuloy si Gaki sa pag-atake kahit nasa taas at mabilis na pinuntahan ito ni Killua. Kinalaban niya ito at binalian ng buto si Gaki sa paa. May ginamit na bagay si Killua para hindi makagalaw si Gaki at sinuntok ni Gon ng malakas si Gaki kaya natalo nila ito. Tanong ni Gaki kung paano ni Killua na mahuli siya, sagot ni Killua na mayroong electromagnetic rail sa elevator at mayroon itong magnet kaya tinanggal niya ito sa elevator at madali lamang para sa kanya magwelding. Sa pagpapatuloy ng pag-uusapan ng tatlo, maging parang kaibigan na nila si Gaki. Dahil hindi natalo ni Gaki si Gon, nag-trigger na ang kasunduan ni Gaki sa On at bigla si Gaki nasasabog kaya tumakbo si Gon at Killua. Hindi naman mapapatawad ni Gon si Jed dahil hindi niya maintindihan na bakit kailangan isakripisyo ni Gaki ang sarili niya para lamang sa paghihiganti nila. Natalo naman ni Kurapika ang clone niya ngunit pagod na ito. Sinakal ni Shura si Kurapika ngunit dumating si Leorio upang iligtas ito. Mabilis na umatake si Shura kay Leorio buti na lamang nabawasan niya ang damage dahil ginamit ni Leorio ang kanyang nen sa direksyon na inatake ni Shura. Nagtulungan sina Leorio at Kurapika at nasaksak ni Kurapika si Shura. Nilabas ni Shura ang kanyang panorok at balak na ibato kay Leorio ngunit si Kurapika ang sumalo. Pagkaturok, sabi ni Shura na hindi na makakagamit pa ng Nen si Kurapika dahil dugo ni Jed ang naturok kay Kurapika at magigising ang kapangyarihan ng On dito. Ayaw ni Kurapika na gamitin ito ngunit sabi ni Shura na kapag hindi siya nagbigay ng kasunduan sa On, mamamatay si Kurapika. Nagpaalam na si Shura kay Jed dahil mamamatay na ito at pinaubayan na nito kay Jed ang lahat. Dahil wala ng control ang kalaban sa mga surveillance, gumalaw na sina Biscuit, Zushi at Wing. Tanong ni Netero kay Jed na bakit nito na hindi ginamit ang dugo niya kay Netero, sagot ni Jed na mayroon siyang kondisyon para lumakas at si Netero lamang ang tao na walang epekto sa dugo niya. Pinuntahan ni Gon at Killua sina Kurapika at nalaman ang nangyari dito. Ang paraan na lamang upang maligtas si Kurapika ay matalo si Jed kaya balak na ni Gon at Killua na puntahan ito. Natalo na ni Biscuit, Zushi at Wing ang mga kalaban sa stadium at balak na nilang i-evacuate ang mga audience. Nakaakyat na si Gon at Killua sa rooftop at sinubukan ng dalawa na atakihin si Jed ngunit wala itong saysay. Hindi tumitigil si Gon sa pag-atake at hindi siya sumusuko. Inatake ni Killua ng mag-isa si Jed at nasugatan niya ito. Tinulak ni Gon si Killua upang hindi matalsikan ng dugo ni Jed at si Gon ang natalsikan. Hindi na makagamit si Gon ng Nen at dahil desperado si Gon na matalo si Jed, nagbuo ito ng kasunduan sa On. Naglaban sina Jed at Gon, On laban sa On ngunit talo pa rin ni Jed si Gon sa laban at nasikal niya ito.
Inutusan ni Netero si Killua at inatake ni Killua ang nagsil kay Netero. Napagtagumpayan ni Killua na sirain ang barrier at sinabi ni Killua kay Rengoku na hindi na nila kailangan ang On para maging malakas dahil malakas na sila. Nakiusap kay Rengoku na tigilan na ito. Napaluha si Rengoku at tinanggal na ang seal ni Netero. Binato ni Jed si Gon at ginamit na ni Netero ang kanyang 100 Type Guanyin Bodhisattva. Biglang nasasaktan si Gon at sinabi ni Netero ang kanyang ginamit ay ang Hayakushiki Cannon ay isang kapangyarihan na kumaw kontra sa On. Kailangan ni Gon na malabanan ito ng sarili niyang lakas para makawala siya sa On. Nilabas na ni Jed ang Rakshasa at naglaban ang dating magkakampi. Tinulungan ni Killua na malabanan ni Gon ang On at biglang lumiwanag ang Nen ni Gon. Napatigil sina Netero at Jed sa laban at sabi ni Gon na siya ang makakalaban ni Jed. Nagsabay ng atake sina Gon at Jed at sa isang suntok, natalo ni Gon si Jed. Sabi ni Gon kay Jed na naiintindihan niya kung bakit niya ginagawa ito ngunit ang hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa nitong isakripisyo ang mga kakampi niya. Sabi pa ni Gon na ang pinuproblema ni Jed na paghihiganti ay aayusin nila at sila na ang bahala para hindi mag-alala si Jed sa hinaharap. Kahit na ganoon, hindi pa rin pinagsisihan ni Jed ang mga ginawa niya at naglaho na ito. Nalulungkot si Netero at nakita ni Netero ang piraso ng coin na souvenir ng dalawa. Ito ay ang coin na ginamit nila kung sino ang magiging pinuno ng Hunter Association at si Netero ang head kaya siya ang mamumuno. Tail naman si Jed at siya ang magiging shadow ng association. Nanghihinayang si Netero kung payag ba si Jed sa desisyon ng coin at sagot ni Jed na oo, pero sa ngayon lang ngunit sa susunod siya naman. Naging okay na si Kurapika at kinabukasan, pinagpapatuloy nila ang Battle Olympia na naudlot.